Parang laging parang laging layo na mic natin. Anyway guys, hi, what's up? My name is Sean Wayne and tara, pag-usapan natin itong naging statement ni VP Sara sa isang interview. No? Alam niyo naman si VP Sara, mas madalas ina-ambush interview yan. So dito, lumalabas na siya ay hindi tatakbong pagka-presidente. Pero ang mga Duterte boys, susugod sa Senado. Pag-usapan natin guys. Kaya palakayin natin guys, tapos pakinggan natin yung interview, din pag-usapan natin. I-analyze natin mabuti kung paano nga ba tinatakil or ini-strategize ng mga Duterte ang ano sa politika. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte. Nakahanda umanong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pag-amin ni Vice President Sara Duterte, kinukonsidera na ngayon ng kanyang ama ang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng dating Pangulo na matanda na siya at tapos na siyang maglingkod sa mga Pilipino. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayan Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng pangpalakas ng loob sa yung kanang parang. Kaya kung nakaya na nilabanan ko lang. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. Consistent ang dating Pangulo bilang isa sa pangunahing napipisil na ibobotong senador sa 2025 elections batay sa resulta ng senatorial survey ng Okta Research, Tangery App, Social Weather Stations at Pulse Asia. Samantala, kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na inihahanda na si Mayor Baste sa posibleng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Habang siya naman umano ay babalik sa pagkaalkalde ng Davao City pagkatapos ng kanyang termino. So, Ginawa ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro ngayong araw bilang panauhing pandangal sa ginanap na taunang OVP o Office of the Vice President Pride Reception kasama ang mga LGBT sa iba't ibang probinsya ng bansa. Lahat sila okay, were you actually expecting that? Na by 2028, imbis na si VP Sara ang tatakbo as the president, etong kapatid niyang bunso ang tatakbo as the president. May nakaisip ba nun? In-expect nyo ba yun? Diba? Ngayon. Yung efforts ba na sirain si VP Sara? Okay, dito muna tayo sa VP Sara. Una, worth it ba yung ginawa nyo kay VP Sara? Yung kaliwat kanang paninirang ginawa nyo. Na lahat purely paninira lang. Alam nyo, paulit-ulit niyang binabato sa kanya yung 125 million. Tapos, hindi nyo sinasama yung mga nag-approve ng budget na yun para kay VP Sara. Diba? Parang lumalabas tuloy. May mga tao nga nagsasabi na ito daw si VP Sara ay parang free name up. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot marinig. Nakakalungkot na merong mga taong napapaisip na baka nga itong si VP Sara ay free name up.
Imagine niyo 3 tao ang dinaanan nun before yan na-release. Pero si VP Sara lang ang dinidiin. Tapos nung in-interview itong si Castro, no, itong si Brosas. Brosas ba yun? Si Brosas nga. Naisip ko kasi si Kay Brosas di ba, yung entertainer. So, si Arlene Brosas, no, party list congresswoman. Wala raw silang maipakita. Ito yung natatawa ko sa mga kababayan natin. No? Wala raw silang mapakita na kahit anong ebidensya na nagpapatunay na yung 125 million na yon inilustay ni VP Sara. Yung nag-aakusa, nung tinanong kung meron ba kayong ebidensya, ang sinagot nila, wala silang maipakitang ebidensya. Bakit nga ba nila tinitira si VP Sara tungkol dyan sa confidential fund na yan? Kasi nararamdaman nila na ginagamit yung confidential fund na yan para malaman ano ang koneksyon ng CPP, NPA, NDF dito sa Makabayan Block na to. Dati ang dami nila eh. Ngayon 3 na lang silang nakalusot. Diba? Oh. Doon nila inumpisahan eh. Pero totoo ba na parang hindi nyo rin ba inisip na bakit ginamit lang? Dahil nga ito, alam nga niya no? Hindi natin alam kung gaano karami ang alam ni BBM tungkol sa mga plano at adhikain nito ni VP Sara. Okay? Hindi natin alam. But definitely, lahat ng soft spot, no, ni VP Sara, doon siya tinira. Isang tao lang ang pwedeng makaisip na gawin sa kanya lahat ng yan. Kung sino ang nakakaalam ng kanyang mga soft spot. Kung sino nakakaalam ng kanyang mga plano. Kung ano yung gusto niyang mangyari para sa Pilipinas. Through the support of BBM. Diba? Kayo ba, nung tinanong si VP Sara kung kamusta ang relasyon nila ni BBM? Friend pa rin sila. The way I see it, civil. And that's okay. It's better na ganyan kaysa yung naging relasyon ni Mama Lenny at saka ni PRRD ng panahon nila. Diba? Ulitin natin, hindi naman naging ambisyon ng mga Duterte ang tumakbo sa nasyonal. Masaya na sila sa Davao lang. And so far, since naging alkalde nga si PRRD sa Davao, nagiging successful naman sila sa mga goals nila. Nami-meet nila yung mga goals nila. Hindi natin alam kung gaano karami ngayon ang mga cities, sa provinces na gaya ng meron na nangyayari sa Davao City. Huwag na nating isama ang Metro Manila at saka Metro Cebu. Napakaraming mayayaman sa Cebu. As in, maraming mayayaman sa Cebu kumpara pa dito sa Metro Manila. Diba? Bakit hindi yung mayaman ang Mindanao? Kasi for the longest time, napabayaan ng maraming presidente ang Mindanao. O ngayon, ito bang plano ng mga Duterte, Duterte boys? Sa tingin nyo, ito na yung rest back ng mga maiisog? Ito lang sa akin. Hindi ako maniniwala na tatakbo ang mga Duterte hanggat hindi pa nakapag-file ng COC. Hanggat hindi pa nagka-campaign. Kilala natin, si PRRD, napakagaling yan. Napakagaling na political strategist niyan. Diba? Napakagaling na political strategist niyan. Ilang beses na natin nakita yan. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng tumakbo sa utak ng mga Duterte. Pwede ngayon sinasabi ni VP Sara, pwedeng bukas iba ang mangyari. As we speak, PRRD is already 79.
Kung tatakbo pa yan pagka senador, 6 years. So by the time na maging senador siya, he's already 80. Sa bagay. Si JPE nga eh. Ilan taon? Senador pa rin. PRRD pa kaya. 'Di ba? And by now guys, imagine niyo marami na naman na magbabatikos sa mga Duterte. Tatandaan nyo, gaano ba karaming Marcos ang nasa politics ngayon? 'Di ba? May gobernador, may senador, may congressman, may presidente. Sama mo pa dyan ang mga Romualdez. Ulitin ko, ang mga Duterte na nanahimik sa Davao City, wala silang interes. Pero sa ginawa ninyo, sa mga ginawa nyo kay VP Sara, sa mga ginawa ninyo kay PRRD ngayon, imagine niyo ang balik din sa inyo. Wala namang gantihan. I don't want to sound like that. Lalo na yung mga kaalyado, okay? Kaalyado ni PRRD. Hindi kapwa nyo politiko magpapaupo sa inyo dyan. Taong bayan. Ngayon ang mga taong matatalino na guys. Lalo na yung mga dinadaan-daan sa pera, yung mga botante. Tatanggapin nila yung pera, yung mga paayuda ninyo, iboboto pa rin nila kung sino yung gusto nila. Tandaan nyo, napakalaki ng rating ni PRRD na bumaba siya. Kung gaano kamahal ng mga Dabawenyo ang mga Duterte, nung naging presidente si PRRD, mas dumami yun. Diba? Yung mga sinasabi, hindi daw nila kilala si Duterte. Paano nyo makikilala si Duterte? Hindi naman mahilig magpasikat si Duterte. Paano ba natin nalaman na sila yung mga isa sa mga first na responder sa Yolanda kung hindi pa ini-news ng international media? Imagine niyo, international media pa ang naglabas ng balita. Hindi nga siya kilala ni Anderson Cooper. Sinong I don't know, maliban doon sa mga tao na naandun sa site Recently ko lang nalaman, nakasama pala ni PRRD si Baste Duterte na tumutulong sa mga Tacloban na makapag-rescue. Sino sa mga Marcos o Romualdez ang naandun? Hindi ko naman po yung sinusumbat. Ang sinasabi ko lang, ang mga Duterte tumutulong ng tahimik. Tumutulong ng tahimik. I'm very sure itong sinabi ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. Lalong mag-iisip yung mga mga gagawin nitong mga Duterte na to. Expect na natin in the next coming days, mas lalong lalala ang paninirang gagawin sa mga Duterte. Mas lalong lalala yung pag-atake nila sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Trust me, mangyayari yan.